ko sa Latin. Ito ay simul, basta sa English, ibig sabihin nun, both a sinner and righteous. Gets natin? Both sinner and righteous. Makasalanan ka, pero matuwid ka. Sa anong paraan? Dahil kay Kristo. Gets natin? Ang ganda nung pagkakalatag doon sa nabasa kong devotion. Kaya, let's sing this on hymn number 238. Ito ay isang lumang hymn na survey ko earlier this year. Itong Beneath the Cross of Jesus. Hymn number 238. Beneath the cross of Jesus, I fain would take my stand. Doon, ang sabi sa lyrics, doon tayo hawak sa krus ng Panginoong Kristo. Amen? Dahan-dahanin natin to para maintindihan natin yung mga verses. On the first stanza now, sabayan niyo ako sa pagkanta. Beneath the cross of Jesus, I fain would take my stand. Bakit? Anong ginawa niya doon? The shadow of a mighty rock with sin. Amen. A weary land, a home waits in the wilderness, a rest upon the way from the burning of the noontide heat and the burning of the day. Amen. Ano yung introduction sa atin ng song? Ang pwede nating makapitan during sa problema ay yung ginawa ni Kristo sa krus, yung krus ng Kalbaryo. Bakit? Doon natin maalala lagi, wala na yung mga inaasahan mo, wala na yung mga dati pinagkakatiwalaan mo, tinalikuran ka na, yung inaasahan mo na magbibigay sa iyo ng peace, hindi na nagbibigay sa iyo ng peace. Saan tayo lalapit? Lumapit ka sa Panginoong Kristo. Ang sabi niya doon, lahat ng napapagod, lahat ng mga nanghina, magaan lang ang aking yoke. Lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. On the second verse now, kita natin ito, upon the cross of Jesus, sing, upon that cross of Jesus, mine eyes at time. Ano makikita natin doon? The very dying form of one who suffered there for me, and from my sweet heart with tears to wonders I. Ano itong two wonders na to? Look at this. The wonders of His glorious love and my unword. That's true. Amen. Tama yung sabi ng second verse. Ngayon, let's go on the third verse now. Anong gagawin natin bilang isang Kristiyano sa cross na kung saan makita natin yung glory ng Panginoong Kristo at yung pagkawalang kwenta natin sa harapan ng Panginoong Kristo. Both our unworthiness and our glory. Look at the third verse. Here's the conclusion now. I take, O cross, thy shadow. Wala nang iba. For my abiding place. I ask no other sunshine than the sunshine of days. Content so that the world go by to know no gain or loss. Bakit? Look at this. My sinful self, my only shame, my glory, all the cross. Ulitin ko yung sinabi ng conclusion ng writer ng song na to dyan sa huling verse.
Content to let the world go by, to know no gain or loss. Sabi niya sa pinakahuli, my sinful self is my only shame. My glory, yung aking ipagyayabang, yung aking ipagyayabang na achievement, yung aking ipagyayabang na meron ako, ay matatagpuan saan? Sa cross ng Kalbaryo. Amen? Ito ang awiting beneath the cross of Jesus. Doon tayo nakaasa. And the people of God say, Amen. Tawagin natin si Pastor para sa atin pong message ngayong gabi. Magandang hapon po sa bawat isa at ang blessing namin ay Bible study ko bukas ay pahinga muna. Blessing yan sapagkat di kami babiyahe. Habang nagpagupit ako doon kay Glenn Joy, mga taga ano din yan, narinig na daw kagabi nagburuk-buruk daw yan. Sabi ko sa kanya, kasi pati kako yung isda namin sa aquarium, sa takot nila lumabas sa aquarium, alam kasi nila. So, sabi niya sa akin habang ginugupitan ako, ito talaga, Pastor, may sasakyan ka naman, lagi ka lang may krudo para laging bukas ang gate. Ay, hindi man pwede ka, papasukin kami. Mamaya di man mag-irap yan nakabukas. Ang ibig ko po sabihin, nakahinda kayo. Okay, walang problema. Tapos, winimitisan ko siya, nagkinig naman. Harinawa ay maunawaan niya kasi mga kaibigan naman ni Brother Willie yun. Okay? So, yun po ang blessing kanina nagpagupit. At nakakarinig siya madalas doon sa plaza ng Ginubatan kasi yung tinatanong niya, kasamahan niyo ba yung napipreach doon? Oo, mga kaibigan namin yan. So, yun po ang blessing ko kanina. Ngayong hapon po, mga kapatid, ay tuloy natin yung chapter 35, verse 11 to 21 na tayo. May makikita kayo itong kaibahan. Bakit kaya nais ng Diyos sa atin? Diba? Iba-iba tayong pinagdadaanan, iba-ibang problema sa bahay, iba-ibang problema sa bawat isa. At ano ba ang nais ng Diyos sa hapong ito? Tayo po yung magsitayo at basahin natin Psalms 35, 11 to 21. Makikita nyo rito at unahan ko na kayo. Anong level na ba ang iyong pagiging, sabihin na natin, yung antas na, banal na antas ng buhay mo, saan ka na ba hanggan? Divine level ka na ba o nandun ka pa rin sa parang human level? Saan na ba ang level natin? Di naman siguro yan sa sukat ng ilang taong ka na simbahan, kundi kahit bago ka lang, kung ikaw talaga ay nag-grow sa Panginoon, may level kang aabutin. Hindi lang yung makatao, makadiablo, o makadiyos. Tatlong level yan mga kapatid. Yung makatao, matampuhin. Unting ano lang, ano na kaagad, reklamo. Yung demonic, yun yung nabato ka, babatuhin mo rin. Yun yung demonic level, di ba? Ang level na pangtaas, sana abot na tayo doon, yung makadiyos na. Ano po? Hindi mo gagantahin ng masama ang masama. Okay, tayo po yung magbasa from verse 11 to 21 ng Psalms 35. Kung nandiyan na po kayo. Psalms 35. Say amen kung nandiyan na kayo. Okay, magsimula tayo ng verse 11, sabay-sabay. False witness did rise up. They laid to my charge things that I knew not. Biruin nyo yan. Hindi nyo man alam, basta ka nalang pararatangan. Alam ko nangyayari sa atin yan. Okay, verse 12. They rewarded me evil for good to the spoiling of my soul. Parang sasabi ni Haring David, ginawa ko nila sila mabuti, anong ginanti nila? Parang ganon, ano po? Verse 13, but as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. Grabe, nakiramay siya. I humbled my soul with fasting, and my prayer returned into mine own bosom. Okay? 14, I behaved myself as though he had been my friend or brother, bowed down heavily, and as one mourned for his mother. Ito po yung pinakamabigat sa atin, di ba? Sometimes magreklamo kaya, Pastor, pinakain ko na sa palad ko, lahat ibinigay ko sa kanila, pero ito ang kanilang iginanti. Andito na tayo. Sana nasa ang level na tayo dito. Makatao, makademonyo, makadiyos. Okay, tingnan natin. Next verse po. But as mine, they rejoiced and gathered themselves together. Ye the objects gathered themselves together against me, and I knew it not.
they did fear me and cease not. Grabe naman talaga, ang ganda. Makikita natin dito, nakakadaan ba tayo ng ganito? Yes, mas maraming panahon nakaka-experience tayo. 16, with hypocritical mockers speech, they gnashed upon me with their teeth. Talaga nagigigil, ano po? Nagragot ang ngipon. Okay? 17, wilt thou look on, rescue my soul from their destruction, my daring from the lions. I will give thee thanks in the great congregation. I will praise thee among much people. Let not them be mine enemies wrongfully rejoice over me, neither let them wink their eyes that hate me without a cause. For they speak not peace, but they devise deceitful matters against them that are quiet in the land. Kapares natin to. Tahimik na nga tayo. Anong pa tayo? 21 last. Yea, they opened their mouth wide against me, said, aha, aha, our eyes had seen it. Para bang wala ka nang maitago. Okay? Kaya kanina habang nag-uusap kami ng kapatid, kaya may mga taong ayaw na lang tumira sa lugar na yon para iwasan na lang itong magugulong ito eh. Wala namang katotohanan pag bibintangan ka. Wala namang totoo, kwitsmisan ka. Kasi ito lang manahimik eh. Kaya ito po, nakataon po ang lesson. Ngayong hapon, pag-usapan natin, okay, how far you reach. Sana ba kayo nakarating? Okay? Human level, demonic level, or divine level. Nasaan na kayo sa pagiging Kristiyano natin? Okay, tayo po manalangin. Kailang Diyos, salamat po sa kami ito. Salamat po sa mga blessing na sa kabila ng aming paligid ay may banta na abo o mainit na paligid. Salamat Panginoon, nandiyan pa rin yung kamay, nandiyan pa rin kami sa amin upang subaybayan, ingatan, protektahan, bigyan ng kapangyarihan, i-provide ang bawat isa sa amin. Salamat sa mga nagbe-birthday ngayon, lalo po si Kali, patuloy mo siyang palakihin sa aming pagtuturo sa kanya ng makadiyos na pamumuhay. At patuloy namin pong dalangin na ang pinagdadaanan ng pamilyang ito, patuloy niyo po ang tulungan. Maging Panginoon ang mga paparating kung mayroon pa, ingatan po sila. At anuman po Panginoon ang maging kainat na pag-aaral na ito. Lord, sana po mag-level up na kami. Iwanan na namin yung mga matampuhin, mga human side namin. Hindi napansin, magtatampo, nakalimutan, nagtatampo, lumalayo sa kung anong mga bagay. Lord, sana po, wag naman kaming mag-stay doon sa pag ginantihan kami, gaganti rin kami. Lord, sana po lagpasan namin yun, kundi makarating kami sa level na makadiyos, divine level, na kung saan yun ang nais mo sa amin, kung ba't kami may hawak na salita mo. Salamat sa mga naituro namin sa Bible study, na kung saan kayo po ang nagbigay sa amin, kayo po mag-convict ng kalimang puso. Salamat po sa mga pangyayari, salamat sa mga nasa paligid, patuloy mo yung i-bless ang aming bansa, lalo mga namumuno, kayo po mag-control. Alam namin malapit na kayong bumalik, alam namin malapit nang dumating ang mga antay sa iyo at kontra sa iyo, Panginoon. Pero salamat, bigyan niyo po ang bawat Kristiyano ng kalakasan, ng kapangyarihan na nagbumula sa iyong pangako. Maraming salamat po sa gabi ito, kayo po ang maitaas, may pangaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Pwede na pong pahinga. Kalimutan ko yung aking doon pakikuha mo daw yung aking laser pointer. So, saan na kaya tayo sa level na ito, mga kapatid? Ano po? Okay. O kaya naman, parang ganito ang tanong, saan pa rin ba kayo namumuhay? Doon pa rin ba sa dati? Pastor, ano bang gusto mo sabihin? Okay, isa-isahin po natin. Okay. Una, yung level ng makatao, may mga nagsasabing Kristiyano sila, pero ang level lang kanilang pagkaunawa sa gospel, ako lang dapat inyong pinapansin. Kailangan ko to eh. Kailangan ko yan, kaya ako pupunta kasi may kailangan ako. Human side o makataong level. Walang ibang tinitingnan kundi sarili niya. Eh ano naman yung demonic level? Ito po yung binabanggit niya dito sa verse yung binasa natin. Sabi dito, okay, verse 11. Yung sabi niya dito, false witness, this rise up against me, laid up my charge, things that I knew not, they rewarded me evil for good. Di ba? Yung mabuting ginawa ni David, ang iginanti ng mga taong kanyang ipinagtanggol. Ito po yung nasabi natin. Kanina yung in-explain ko sa inyo, may mga tao kayong minahal para lumago sa Panginoon. Lahat ginagawa nyo. Napakain, namapasahihan, anong pangailangan, bibigyan. Pero pagdating ng panahon,
ibinintang sa iyo ang wala kang kaalam-alam, katulad ng sinasabi sa verse 11 and 12, katulad ni David. Ito po yung napakasama. Ano ba? Gagantihan mo ba sila ng ginagawa nila sa atin? Ay kung ganyan lang naman, ngipin sa ngipin. ganun po yung demonic eh. Evil for evil. Ganyan ginagawa mo ha. Naglalagay pala kayong basura dito sa bakuran ko ha. Pamaya pagtalikod mo, kukunin ko yung buong sako. Ibuhos ko rin yan sa lote mo. That is demonic. Hanggang saan na kaya tayo? Well, siguro, dahil kasama namin kayo dito, may mga na-experience rin kayong ganito. Okay? Imbis na yung ginawa mong mabuti sa kanya, gantin ba lang na, kahit pasasalamat lang sana, okay na eh. Ang problema, kung ano-ano pang ibabato sa'yo na hindi mo naman ginawa. Which is totoo yun, nangyari talaga yan sa amin dito. Dito na itong panahong ito. Now, alin po itong divine level? To render evil with good. Yun po yung divine level na sinasabi. Ginawa ka ng masama, ay gawan mo ng mabuti. Di ba? Pero alam nyo, mahirap. Bakit? Tao ka nga eh. Baka naghahalo ang level mo, makatao, kasi ako nga inaapi. Bakit hindi ba ako pwedeng gumanti? Tao lang din naman ako ah. That's level ng human. Okay? So, isa-isahin po natin, di lang na itong tatlong ito na dapat mayroon na tayong lagpas na tayo doon sa dalawa, nandun na tayo sa divine o makadiyos. Sa human level natin makikita dito, okay, ang makatao ditong sinasabi ni David ay good for good. Ginawan ka na mabuti, mas magaling ang gagawin ko. Sa halimbawa, si Sister Clarita, dinagyan kami ng 2 tray na itlog. Nanlibre siya 2 tray. Sasabihin naman namin, ganun ba? O sige, bigyan mo rin siya ng 10 pirasong manok na kakatayin. Diba? Ganun po yung human level. Kumbaga, gagantihan mo ng good for good. Di ba? Naka-experience na kayo niyan. Di ba? Sa opisina, ganun yun. Pagka nag-birthday, kami birthday ni Caleb, di ba? Sa school talaga, natural yun eh. Di ba? Nag-birthday, mag-birthday rin yung isa. Gantihan sila. That is human. Tanggap natin yan, that's human nature. Okay, so dito, okay, kapag tayo ay nasa level na ganoon, pag binigyan tayo mabuti, ganti tayo mabuti, hanggang doon lang ba tayo? Ang sabi ng Biblia, na tayo ay mga wise, dapat marunong tayo. When we live in that level, okay, sa palagay nyo ba, nag-grow ba tayo? Halimbawa, yung mga paligid natin, pag nagbibigay tayo ng tracts, nakangiti lang sila, opo. Pero pag in-invite natin at sinusunod natin, dahil wala man silang response, parang walang di ba? Pero kung tiyagaan natin, na habang nandoon sila, wala pang reply sa ngayon, baka hindi pa kasi panahon, habang hindi pa hinog, malay nyo, ilang araw, ilang panahon. Naalala ko tuloy, minsan may visitor tayo speaker, naimbita ng mga bata dyan, pagpasok dito, after ng umuwi na. Yung pala ang nais ng Diyos sa kanya, na makarinig ng gospel bago man lang siya umuwi. So, hindi yun good for good. Okay? Medyo may level tayo doon na nakagawa sila ng paraan na hindi sila magagantihan. Okay? So, dito po ay isang titingnan natin, kapag tayo ay more on good for good, bilang mga tao, ano lang tayo sa level na yun, hindi pa tayo natututo ng todo. Thank you. Hindi pa tayo nagkakaroon po ng paglago. Samantalang, okay, ang mga Krisyano, may mga minsan na mga Krisyano matatagal na ganun talaga mamuhay. Yan ang delikado. Okay? Ang Diyos lang nakakaalam kung talagang sana naman, mayroon tayong natutunan every Sunday na lang, every month, every year na natututo tayo sa salita ng Diyos. Sana mag-level up man tayo doon sa good for good na yon. Ano po? Huwag naman tayo doon sa pangalawa. Halos magkaparehas lang ito. Kaya lang, mas iba po yung level ng demonic. Kasi po yung demonic, mayroon ng kakaiba po yun. Ano? So, kapag ang isang tao ay gumawa sa iyo ng pinaka-best thing na ginawa niya para sa iyo, diba? At hindi mo pa na-experience mo, tuwang-tuwa ka, salamat sa ginawa mo. So ano bang ikaganti mo rito?
sa ating mga spiritual na Kristiyano, imbis na good for good ang igaganti natin, minsan nag-isip tayo, Lord, sana masyaran ko siya ng gospel. Medyo nag-iba na yung level mo doon, di ba? Hindi na human to human eh. Ang ibig mo na sabihin, nagbigay siya ng good sa'yo at gusto mo siyang gantihan, pero spiritual na ang level. Kaya medyo nagpaganon ka na. Medyo may, ano na po ito, may kaiba na. Kaya dito po ay, kapag gano'n na ang ating nararamdaman bilang mga Kristiyano, ang ating kalagayan ay hindi lang po pang mababaw, pang shallow o pang ibabaw lang, kundi tinitingnan natin kung saan ba natin sila masusuklian doon sa ginalawa lang mabuti nang mas higit nilang hindi tayo kayang suklian dahil pag sila ay nakakilala sa Panginoon, hindi naman po yan dapat suklian. Okay? So dito ay ang ating titingnan ngayon sa una, number 1, verse 12. Okay, pakilabas po ang verse 12 at medyo hinmayan natin. Sabi dito, okay, they rewarded me evil for good to the spoiling of my soul. Sa aking kabutihan, ginanti ng kasamaan. Anong pangyayari? Ito na po. As dumaan naman kayo lahat sa Sunday school o nagturo sa Sunday school. Unang ginawa ni David na ikinabuti ng hari, ikinabuti ng buong bayan, ay ano? Anong ginawa ni David na mabuti sa bayan? Oh, yung mga teacher. Bata pa lang si David doon, may nagawa siyang kabutihan sa kanyang bayan at sa kanyang pinuno. Sa kanyang hari. Anong ginawa ni David? Okay. Ito yung kanyang panulat. Sabi niya. Sabi ng verse 12, sa aking kabutihan. Di ba yung mga kuya niya, ang yayabang, yung yabang-yabang bata ka, alibas sa yabang mo. Pinababantay ka doon, dito ka para manood ng labanan. Na-misinterpret siya. Pagdating doon sa hari, na-misinterpret na naman siya. Sabi niya, anak, ito helmet ko. Malari, di ko makakilos. Ito espada ko. Malari, di ko mabuhat. Malaking tao si Saul, si David, maliit lang. Ano ang mabuting ginawa niya? Napatay niya si Goliath. At ang buong bayan, maraming namatay na mga Philistine, nilang po si Goliath. Nung mapatay niya si Goliath, lahat ng mga tumatakbo na patay yun. Ang may account ng kamatayan ng mga Pilistiyong yon ay si David. Hindi ang hari, hindi ang kanyang mga kuyang sundalo, hindi yung mga sundalo ni Haring Saul. So ito po yung kanyang nagawang mabuti. Sa aking kabutihan na nagawa ko sa aking hari, nailigtas ko ang buhay niya, na dapat siya ang harap nung kay Goliath, inerbyuso nga yun. Nginginig siya eh. So, sa ginawa niyang ito, iginanti nila ay kasamaan. Okay? Anong klaseng kasamaan ang ginanti kaya dito? Okay? Ito po yung level ng devilish level. Ginawan mo na siya ng mabuti, gagawang kanya ng kasamaan. Yan po ang level, second level from human. Nag-level up nga siya. Pero ang problema, yung level up ng kanyang pag-level na ito mula sa human nature niya, good for good, nung ginantihan siya kung ginawan siya ng mabuti, ginantihan niya ng masama. That is the devilish, demonic level ng pag-angat sa buhay ng isang tao. So dito po ay, ang ibig sabihin kasi dito ng divine level, to return evil with good. Hindi ito naabot nila eh. Kundi ang ginawa nila, na nung mapatay ni David ang 10,000 na mga Philistines, marami pa po yung mga tauhan doon ay napas lang kasi nagtakbuhan na sila. Alam lang takot na, pinatay na sila doon. So, nagkaroon po sila ng tinatawag ditong jealousy. Pati yung mga hukom, ito na po, sa Senate may mga hukom, di ba? Nakaitim sila eh. Diba? Itong mga hukom ni Saul, sabi sa kanya, ay hindi pwede mahal na hari, dapat mapatayan. Bakit? Mamaya, i-overthrow ka niyan. Nakukuha ba natin yung good, then ginantihan ng evil? Na dapat si Haring Saul mismo yung nakakaalam ng kabutihan, ginawan siya ni David ng ikabubuti, hindi siya napahamak, ang buong bayan hindi napahamak na sa pagmamalaki ni Goliath, at malaki talaga si Goliath. Pero ang ginawa nila, okay, ay na-save ni David ang kaharian, yung kanyang country, yung hari hindi hinarap kay Goliath, kasi siyempre ang unang hahamunin ni Goliath, harap mo sa akin leader nyo.
Sino ba yung leader nyo ngayon? Harap nyo sa akin at papatayin ko. Patay talaga si Saul doon. Kaya lang mga kapatid, okay, nung nakita nila ito, nung nagkakanta na yung mga tao, napatay ni David ang ganito, nagkaroon na po siya, pati yung kanyang mga hukom. Ang tawag doon ay, ano ba sa English to, yung quarters, gamit ng Old English, mga quarters. Ito yung mga nandoon sa isang hukom, nandoon sa likod naman itong mga taga-bulong ito eh. Kumbaga sa panahon natin, mga taga-sulsul na hukom. Sabi doon sa hari, ay hindi pwede yan, mahal na hari. Pakinggan mo ang awitin ng mga tao sa labas. Yung mga kababaihan dyan sa kalsada, nag-aawitan na napatay na David, ang ganito, at ikaw, kukunti lang napatay mo. Ay, delikado ka dito, mahal na hari. Ito yung mga konsolsol, okay? So dito ay, they sought evil to kill David. Ito po yung kanyang sinulat sa verse 12. Sabi niya, okay, ito yung ginawa kong mabuti para sa aking hari at para sa aking bayan. Ako'y bata lang, pero ang iginante nila, okay, it's falling my soul. Na ano yung kanyang kaluluwa, nalulungkot siya eh. Ito po yung kinadaanan ng mga Kristiyano sa panahon ngayon. Minsan dumarating tayo, kadalasan sa pamilya ng pastor. Minsan dumadaan yan ng ganyan, like David. Ano po? Kaya ang ganda nitong Psalms 34, na kung saan ipinakita doon ni David, okay, pangalawang karakter sa Bible na dumaan ng ganitong eksakto. Sino? Hindi ako magbigay ng clue. Sino pangalawa? Di ba nagsimula tayo kay David? Okay, sino kaya ang isa pa na the same na nangyari? 5, 4, 3, 2, 1. Sino? David, nagbanggit ako David. May lahi si David. Kaya na yung clue. At lumabas sa lahi ni David ay sino? Ang Panginoong Hesukristo. Diba? Pumunta siya sa lupa and came to seek and to seek that which was. Anong ginawa ng tao kay Jesus? Diba? Diba? Nagpagaling siya. Nagpakain ng 5,000. Yung bulag, ginamot niya. Anong ginawa ng mga tao? Ipa ko sa krus yun. Yan po ang demonic level na makita natin dito. Okay? Ang kanilang mga katawan, excuse me. Okay? Ang dami niyang ginawa sa mga Hudyo, pinagaling kanilang mga sakit, okay? At yung gospel nakarating sa kanila, hindi nila maunawaan eh. Okay, doon na nga lang sa buti may mga lumalabas-labas ngayon sa YouTube na mga paliwanag doon sa mga parables eh. Diba? To them, na nagkinabang ng kaluluwa, diba? Ito po ang nangyari. Pagkatapos na makakilala ang kanyang mga disipulo sa Panginoon bilang daan, buhay at katotohanan, at ang nakakilala sa kay Kristo, kilala ang Ama. Ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng Ama. Alam niyo bang ginawa ng mga disipulong ito? Pagkatapos nagkaroon sila ng pressure sa buhay, nagtanong ang Panginoon, sabi niya, will you also go away? Pagkatapos na ginawa ng mabuti ng Diyos ang mga disipulong ito, pinag-iiwanan siya. Yan po yung level ng hindi maganda sa isang tao na nakakunawa dito. Ano po? So, dito po ay, imbis na siya ay paniwalaan, ang reward ng mga tao sa kanya ay reproach o kaya paninisi, ano po, persecution. At ang bilay ay nagkaroon po siya ng kahihiyan. Bakit? Nilagyan siya ng koronang tinik at ang nakalagay, ito ang hari ng mga Hudyo. Na samantalang sa Mateo, ang sabi doon, and he shall call his name Emmanuel, for he shall save his people. Pagkatapos, anong ginawa ng mga taong ito nung sila'y nandoon na sa kanilang magandang buhay at nandoon na ang Panginoon? Ay kahihiyan ang ginawa. Biruin nyo yun. Kaya minsan ang ganda nung pag itataon din yung mga ganong mga sermon pag ganyang panahon ng palaspas Pagpasok ng Panginoon,
O purihin ang hari ng mga hari, nagtanggal ng damit, lagay doon sa kalsada para daanan ng kanyang asno. Paglabas ni Jesus, ipahako yan sa krus. The same people, the same Jews na nagsasabing hari ng mga hari, sila din yung nagkutya, sila din yung nagbigay ng persecution, sila din nagbigay ng kahihiyan. Pagdating pa doon sa krus, pinagsugalan pa yung kanyang damit. Kaya dito po ay ang pinakahuli, okay, ay yung kahihiyan na pinatay sa krus ang isang hari ng mga hari, hinubaran, tinusok, at kung ano pang ginawa. Kaya dito po ay in like manner, mga kapatid, ang mga tao ng Panginoon, saan na ba tayo nasa level? Pero ang dalawa dito, mga kapatid, sa baba, sabi ko sa inyo, human nature, demonic level, at ang pangatlo ay ang divine level. Doon sa mga taong gumagawa nito hanggang ngayon, nagsasabing sa Panginoon, pero ang ugali di nagbabago, ang kanilang isip hindi pa nilinis ng Panginoon, mayroon po silang kalalagyan. Buksan natin ang Proverbs 17:13. Okay? Ito yung mga taong nakakilala na sana sa Diyos, pero sabi ng 1 John, kaya umalis sila sa atin kasi hindi sila talaga kasama, hindi natin sila kilala. Kaya sila umalis sa atin sapagkat hindi natin sila kauri. Okay? Proverbs 17:13. Sabi dito, okay, kung bumakati ng kasamaan ng isang tao sa kabutihan, look at this. Ito po yung maganda rito. Kung bumaganti ng kasamaan ng isang tao sa kabutihan, ang kasamaan ay hindi hiwalay sa kanyang lahi. Kasi sambahayan Pag ang Bible nagsalita ng buong sambahayan, that is hanggang sa dulo lang kanyang lahi. Kaya nakakaawa ang isang taong nagsasabing sa Panginoon, pero ang level ng kanyang pangunawa sa good, ginagantihan niya ng masama. Yun po ang nakakatakot. Mas mabuti pa nga, gumawa ka lang ng mabuti, kahit hindi ka gantihan ng mabuti. Kasi po, again, 3 level ang isang taong nakakilala sa Diyos at nagbabasa ng Bible. Makataong level, demonic level, divine level. Hari nawa, lumagpas na tayo sa dalawang yun na 1 and 2, dapat nasa taas na tayo. Sapagkat dito po, lagi nating tatandaan, kung sakali man, okay, nagantihan ka ng kasamaan ng isang tao, yung kabutihan na ginawa mo, gantihan ka ng sobrang kasamaan, ang Biblia po, hindi po tapos yan. Sabi ng Bible, ang kasamaan ay hindi hiwalay sa kanyang buong lahi. Kasi sambahayan ang tinukoy. Okay? So, nakita po natin ang ibig sabihin ng verse 12, kung bakit sinabi ni David, they rewarded me evil for good that I have done, sabi ni David. Pero wag na wag po nating sasabihin yan sa kanilang harapan sapagkat lalo kayong kukutsain. Diba? Bakit sino ka ba? Nakita niyo pag minsan may mga pilosopo pag binibitasan natin, ay ganito lang gawin po natin para mapatunayan natin. Pumunta tayo sa dagat, dali mo Bible mo, dadalhin ko yung krus ko. That is demonic. Okay? Yan ay mga uri ng mga taong walang paglago sa pagkaunawa, walang paglago sa pagkakaintindi. Biruin nyo, sabi po ng Biblia, yung kanyang ganong klaseng level ng utak ay maipapasa niya hanggang sa dulo ng kanyang lahi, ng kanyang buong sambayan. Kaya nakakatakot po pala itong sabi ni David sa verse 12, na bata lang siya, nakagawa siya ng mabuti kay Haring Saul, sa buong bayan, sa buong kaharian ng Israel, pero ginantihan siya ng masama. Ako'y naniniwala, katulad ni Jesus, iniwan niya ang buong langit para abutin tayo, pero ginantihan natin siya ng kasamaan, pinatay sa krus dahil sa ating kasalanan. Ako'y naniniwala, mga kapatid, na harinawa, sa lesson na ito, matuto tayo. Okay? Gumawa lang tayo mabuti, gantihan mo tayo ng masama, mag-level up kayo. Kasi dalawa yun Human nature, good for good, demonic level, ay yung ginawa mo mabuti, gagantihan ka ng masama, lumagpas tayo doon sa dalawang level na yon. Doon tayo sa divine level. Number 2, dito po tayo sa pangalawa. Verse 13 and 14. Okay? Para tama-tama lang tapos ito. Verse 13. Ngunit ako ay, nang sila'y may sakit, eto po ang pinakamasakit dito Kung ang level natin hanggang ngayon, maroon pa tayo yung
tawag ito, makahiya system, balat sibuyas. Naramdaman ni David eh. Pero alam niyo, si David, mataas ang level nito, divine level lang nasa isip niya. Pero tingnan niyo ang kanyang pananalita. Sabi niya, pero ako, di ba niya, sabi niya, nung sila'y may sakit, nakiramay ako. Di ba? Sabi niya ay nagsuot ako ng damit ng sako, nakikiramay ako sa kanilang kalungkutan. Siguro, nangyari din sa inyo yan eh. May kapitbahay ka na mahal mo, kapitbahay mo, lahat ginagawa mo, may namatay siya, halos namatayin ka rin. Tingnan niyo po ang pagka-word ni David, okay? Dinadalamhati ko ang aking sarili pag may aayuno, sa dibdib ko'y nanalaging nag-aayuno ang ulo ko. Mayroon pa susunod dyan, yung parang namatayan din siya ng ina pag may namatayan ng ina sa kabila. Verse, siguro yon. Tingnan natin, okay? Nabasa natin kanina. Tulungan niyo. Ito pala, verse 14 din pala. Okay. Verse 14, 13 pala kasi tayo. Next, verse 14 po. Pakilabas ang verse 14. Yan. Ako'y lumalakad na tila baga, iyon ay aking kaibigan o kapatid. Ganun din naman tayo eh. Di ba pag tumanggap sa Panginoon, ang ating kagad, kapatid. Wala tayong doon na iniisip na, may makukuha ako rito. Ito, mapapakinabangan to ng simbahan. Wala po tayong ganyan. Hindi tayo good for evil. Hindi tayo good for good. Pero ang sa atin ay divine para sa Panginoon. Pero ito po ang sabi ni David sa verse 14, ako'y lumalakad na tila baga iyon ay aking kaibigan o kapatid, kahit sino siya. Ano pa? Ako'y humahayong gaya ng tumatangis ng kanyang ina na kayo kong nagluluksa na kahit hindi ko ina, parang ina ko na din. Napansin niyo po ito? Lahat ng tao ganyan. Kaya nga lang may problema sa panahon ngayon. Nakikidalamhati pero mayroon munang di ba? Kaya dito po sa pangalawang ito. Kanina ay makita natin yung sabi ni David sa verse 12, ginantihan nila ako ng evil for the good that I have done. Sinuklian na lang kasamaan yung aking kabutihan. Naisip ko yung hari, hindi na siya hinarap ni Goliath. Naisip ko yung buong bayan, ang daming namatay nung mamatay ang kanilang leader. Pero sinuklian akong masama. Nung tayo po ay nagdadala ng gospel, katulad ng Panginoon, diba? Iniwan niya ang langit na dapat doon siya pinag-awitan at lahat. Iniwan niya ang langit para sa akin, pero ang ginawa ng mga tao sa kanya, hinubaran at inalipusta, pinatay sa krus. Okay? Dito ngayon sa pangalawang kapatid, sa verse 13 to 14, okay? Nag-level up dito si David. Sabi niya, di baga ako'y sa verse 13, sa akin, okay, nung sila'y mga may sakit, nakisama ako, nagsuot ako ng magaspang na sako. Ipinaramdam ko sa kanila kung ano nararamdaman nila, nararamdaman ko din. Grabe talaga yung emotion dito ni David. Emotional siya dito eh. Okay? He returned good for evil. Wala sa 12, ginantihan sila nila sa ulat ng mga, ano bang tawag dito kasi dito sa mga hukom na ito eh. Nakikita ko tuloy ngayon, parang na-imagine ko si David nung panahon niya, yung mga hukom, bumulong-bulong doon sa speaker. Di, kasi pag hinayaan mo yung si David dahil diyan mapatay, i-overthrow ka niyan, mawawala ka sa pagiging hari mo sa all. Sabi ng mga courtiers niya, yung kanyang mga hukom. Naniwala naman si Haring Saul, so talagang gusto niyang patayin si David. So dito, sa verse 13 and 14, namuhay si David ayon sa kabanalan ng Diyos. Ginagantihan nila ng masama yung ginawa ni David na kabutihan sa bansa at sa kanyang leader. At dito, sabi ng verse 13, ang ginawa ko, biruin mo, ginawa ko na pag sila ay namamatayan, ganun din ako, para ako namatayan. Pag namatayan kanilang ina, parang namatay din ang aking ina. Bilang parang kapatid ko, sabi ng verse 13. Diba? Okay? Ako'y lumalakad at tila baga yun ay aking kaibigan o kapatid. Ako'y humahayong gaya ng tumatayan sa kanyang ina na kayo kong nagluluksa. Hindi naman niya yung kaano-ano. Okay? So dito natin makita ang ini-express ni David ang kanyang pagmamahal
towards sa kanyang mga kaaway. O, ayan na. Okay po ba ito? Ganyan kaya tayo sa kaaway natin. Baka naman pag nakita natin doon pala sa may kanto, paliko pala, ito na naman yung kaaway ko. Diba? Ito yung level na divine level kay David. Sana umasenso na tayo. Lagpasan natin tong human nature, good to good, and then good for evil, demonic level, at sa divine level, mga kapatid, ito po yung ginawa ni David. Okay? Na hindi lang simpleng ni-return niya ang good for good or evil for evil, kundi sigurado siya, okay, na ang kanyang ibinabalik sa kanya ay mabuti. Sapagkat si David dito, mga kapatid, ay ibinalik niya ang kabutihan sa kasamaan nila at ina-anticipate na ito ni David na ang salita ng Diyos, katulad ng Panginoon Kristo, ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Pero napakahirap sa atin. Lalo pag gigil na gigil ka, ang tawag doon sa kamsul dati nung ako'y lumalaki doon, nagsusulwak ang dugo. Ano yan? Sinaing na nagsusulwak. O kaya karburador na may butas, nagbubulwak yung dugo, nagbubulwak yung tubig. Pero ang pinaka-the best ditong magandang maintindihan natin mga Kristyano ngayong gabi, sabi ng Panginoon, ano mang level ka, good for good pa lang ang alam mo, or good for evil, mas maganda, love your enemies. Pangalawa, bless those. I-bless mo, oh God bless you. Yung mga sumusumpa sa iyo. Do good to them who hate you. Ayan na. Kapag ka nasa human, ano ka pa lang, yung good for good, kahit sa pag-ibig, bagsak agad eh. Pag niligawan yung babae na wala siya nakitang reply, tampo na. Doon na. Ano sa lakas ng bagyo? Sabi niya, bagyo ka lang. Diba? Natatawa ako ron eh. Ang sarap ng pagkaupo niyo sa lakas ng bagyo. Bakit? Frustrated. That is human. Sana mga kapatid kong Kristyano tayo, huwag na tayo doon. Mag-level up na tayo doon eh. Okay? Hey, bakit kung hindi natuloy, hindi kalooban ng Diyos? Love your neighbor as you love yourself. Siguro pwede yun, okay? Do good to them, okay, to those who hate you, and pray for those who spitefully use you. Ito pa yun. Pero minsan naman kasi may mga bulag talaga. Alam niya, ginagamit lang siya. Sige pa. Okay. Siguro, ayaw ko magbigay ng ano dyan. Kaya lang, tingnan natin ang sinasabi ng Matthew 5:44. Okay. Matthew 5:44, pakilabas. Kaya dito po mga ganda, ito mga kapatid, sapagkat maraming inyong ng Panginoon. Matthew 5:44, kung tama itong naisulat ko. Okay. Okay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Okay. Parang kulang ito Tagalog. Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them that despitefully use you, and persecute you. Yung pala sinasabi ni Jesus doon sa sinasabi ni David na kanyang pinagmulan. Kaya ang ganda nito mga kapatid. And verse 13, sabi niya doon kanina, but as for me, okay, napaka-emotional David dito, these people are now testifying against me, na samantalang dati mga kaibigan ko to. Verse 13, pakilabas. Tingnan niyo maigi po ito. Okay? Di ba? Ngunit ako, sila may sakit, nagsuot ako ng damit ng may sakit din. Dati mga kaibigan ko sila eh. Parang sa prodigal, no? Okay. But these people are now testifying against me. Kaaway ko na sila. Pero dati mga kaibigan ko yan eh. Bakit kaya? Sapagkat ang kanilang level nasa second level, that is the demonic level pa rin. Okay? Dati nung may okay pa sila, good for good. Di ba? Ngayon, good for evil. Di ba? Ginantihan ng masama. Ganun po ang verse 13, ganun din. Now, they are minamalain. Sobrang, paglait, and
accuse him for the things na hindi naman nga niya alam. Ano bang, bakit nila ako pinagbibintingan nang hindi ko alam, sabi ni David. Di ba? Hindi ko alam yung pinagsasabi nila eh. Bakit gusto nila akong patayin? Sometimes mga kapatid sa buhay natin, mga Kristyano, sa pamilya mismo natin, may mga ganyan, gagamitin ni Satanas yun. Kasi the same kay David, kung paano si David ginamitan ni Satanas ng ganitong mga strategies sa ating pamilya, gagamitin din sa trabaho. Di ba? Sa trabaho, minsan ka na lang, magagulat ka na lang, mayroong chismis na malabas para sa'yo. Saan ba nagmula yun? Pero ito pang utos ng Panginoon sa New Testament. Pray for them. Okay? Love them. At kung ano-ano pa. Okay? At sabi dito ni David, for all the kindness na sinare ko sa kanila nung ako'y napatay ko si Goliath, lahat ng aking benepisyo mula sa hari, dahil binigay lahat ng hari nung napatay niya si Sa maniwala kayo sa hindi, nung napatay niya si Goliath, ang daming binigay ni Saul sa paglilinis na niyang kanyang konsensya. Sabi niya, ang batang ito, ako takot na takot dun, maiihi siya nung hinahamon ang sinong lalaban sa kanya, sabi ni Goliath. Pero itong batang ito napatay. Kaya ako naniniwala, lahat ng pwedeng ibigay kay David, binigay ng hari. Kaya sabi ni David dito, ano bang nangyari sa mga taong ito? For all the kindness I have shared to them, lahat ng kabutihan binigay ko sa kanila. Siguro binigay niya yung, nagbigay si hari ng ginto, ng silver. Kasi naalam nyo, pagka itong haring ito, natutuwa kay David, pati yung dalagang anak niya, binigay ba naman? Anak niya na yon. How much more yung kanyang mga ginto at pilak? Nabigyan siguro si David. Kaya nung time na siya po ay nag-share nito, aba, imbis na siya ipasalamatan, ang ginanti ng kanyang mga kaibigan, ito sa verse 13, ginagawan pa siya ng hindi maganda. Hindi niya naintindihan kung bakit sila nagagalit. Bakit gustong patayin ako ng mga ito? Na samantalang nung ako ay mayroon, isinishare ko lahat sa kanila. Now, naalala niyo na ba na minsan nangyari ito sa buhay ninyo? For the sake of the Lord. Pero kung sa sake lang na sarili mo, wag mo nang ibilang yon. Walang kwenta yon. Pero kung dahil sa Panginoon ay inaapi ka ng mga taong ito, yan po yung my count. Okay? Sabi dito, for the kindness he had shared to them, dito si David, okay? Binayaran siya. Ito po yung pinakapunto dito. Binayaran siya ng hatred doon sa ginawa niyang kabutihan. Biruin mo po yan. Naisalba niya na yung hari sa kahihiyan, naisalba niya yung bumbayan kay Goliath, napatay niya at ang iba pa rito nagtakbuhan at napatay din nila. Pero ito ang ginanti nila. Ang bayad sa kanyang ginawa ay desolation po. Hatred. Kaya mga kapatid, nakakalungkot, pero ang maganda rito, nag-level up si David. Hindi niya tiningnan yung good for good, hindi niya iniisip yung good for evil, kundi ang hinatayan niya rito mga kapatid ay yung ikapupuri ng Panginoon sa kanyang patotoo. Mahalin niya itong mga to, pag-pray ito, at bigyan ng pagkain kung saan nagugutom, pero mahirap yun. Alam niyo mga kapatid, siguro pwede tayong pumasok doon na pag nakita mo yung kaaway mo na naglilimahid at nagugutom, pwede ka talagang malaki. Eto na ngayon, dadalhin ko na ito para sa kanya. Papakita ko sa kanya. Yan ang ginawa mo kasi sa akin. Ay, ganun pa rin naman yan. Ba din nyo napansin? Good for good yun eh. O kaya, evil pa rin yung isip ko. Sabi niya, pagmamalak ko, ano yan? Pangangalandakan ko sa mata niya, na dati ako inaapi niya, ito ngayon, ito, dahil sa akin mabubuhay ka. Ganun pa rin naman ang level na yun. Hindi pa rin naman kayo nagle-level up niyan eh. Yun po ang maganda rito ang natutunan dito natin kay David. Okay? Na ano si David dito eh. Nag-grieve siya sa kanila na nakikisimpatay siya pag may sakit sila. Nagsusuot din siya ng hindi nga siya kumakain kasi nagpapasting. Ang sabi niya sa verse na yan mga kapatid. And his yung kanyang pagyuko, yukong-yuko talaga siya, hindi siya tumitingala dahil nakikiramdam siya nung pinakikisama niya sila. Okay? Take note mga kapatid. Okay? Pinag-pray ni David sila continually. Hindi siya nagbigay ng gagantian, no. Hindi niya na po inisip to kasi nasa level ng divine level si David eh. Dito po ay for the intimate friend or brother, nakisama siya, nag-mourn siya, na napaka sa kanyang buhay. At pagkatapos, kung parang yung kaibigan niya namatayan ng nanay, parang nanay niya rin yung namatay. Talaga makita mo doon sa kanya na ginawa niya ang lahat para sa kanila.
Kaya sa lahat ng verse na binasa natin, from verse na yan mga kapatid, hanggang doon sa baba, doon natin makita na dapat ganun din po ang ating gawin sa level na ginawa ni David. Okay? Na yung dynamic na level na ginawa dito ng pag-ibig ni David sa mga taong yun, hindi po siya humingi ng ganting ano pa man, kundi kahit sinagawa siya ng masama, yung mabuting ginawa niya, sinuklian ng masama, at yung bayad nila ay pang ano sa kanya, pang-aapi. Hindi po niya yun pinansin, kundi ang ginawa niya ay nagpatuloy siya na makita ang kanyang patutuo bilang ang kanyang kaisipan at puso nakatuon sa Diyos. Kaya siguro sa palagay ko mga kapatid, yung sinusulat niya ito, yung mga taong yon ay napag-isip-isip din nila. Kasi naalala niyo po mga kapatid, nung time na nandoon na po siya sa maskil yata, yung nagtatago na siya sa kuweba, at ipinakita ng Diyos ang kanyang kamay na di mo kayang patayin ito sapagkat binagabayan ko ito. Kasi diyan nga magdumula ang lahi ni Christ, na nung pumasok yung Haring Saul doon sa kuweba, hawak na dapat ni David ang buhay noon eh. Pero hindi po niya yung ginawa. Hindi siya gumanti ng kasamaan sa kasamaan ginagawa sa kanila ng hari. Kundi nung lumayo sa kinaumagaan, sabi niya, "Malare, good morning po. Ito po yung piraso ng damit. Tingnan mo yung laylay ng damit mo, may hiwa." Pagtingin niya, sa tingin ko lang. Hindi lang nervyos inabot doon ni Haring Saul eh. Pagtingin niya talaga, may hiwa yung damit niya. Ibig sabihin, katabi niya si David kagabi, pwede pala siyang patayin. Kaya lang mga kapatid, hindi niya ginagantihan ng masama ang masama, kundi ipinakita niya na siya po ay anak ng Diyos at pinagpipray na lang niya na kung ano ang nais ng Diyos sa kanya. Kaya dito po mga kapatid ay tingnan natin ang level na inabot ni David dito sa kanyang divine level. Siya po ay kung saan man siya, okay, dalhin ng kanyang pagmamahal sa Diyos, hindi siya gaganti sa masama. Katulad ng Panginoon Kristo, sabi ng Panginoon, "Ama, patawarin niyo sila, di nila alam ang kanilang ginagawa." Ganon din siguro ang isip ni David noon. Okay? Napaka madalas difficult sa atin gumawa ng mabuti doon sa mga taong ginawang ka ng masama. Totoo yan. Hirap tayo talaga doon magpatawad eh. Pero ang mamuhay doon sa level na yon ng demonic at good for good, parang hindi maganda. Mag-level up na po tayo. Kaya dito po sa story ito ni David po ay papaano ba natin itinatrato ang iba? Ako marami rin akong error eh. Pero harinawa mag-level up na rin tayong lahat mga kapatid. Okay? The next time na magkaroon tayo ng mga taong ginagawan tayo ng masama, okay? Choose to treat them with kindness. Kasi po makikita nila ang Kristong ating dala. Kahit ginawan tayo ng masama, ipakita natin ang kabutihan ni Kristo. Okay? That God will use your action to bring glory to Himself. Kasi makikita nila, oh, dati ganito sa akin, ba't ngayon ganito na? Naalala ko yung kaibigan ko dyan. Nung unang bagong dating ako rito, talaga nag-away kami. Pero ngayon, pagdating doon sa palengke, talaga hinahabol niya ako, "Pastor!" Nakakatuwa po ang ganon, ano po? Na wag tayong gaganti ng masama sa masama nilang ginagawa. So naunawa po ba natin ang tatlong level na ito? Yung good for good, yan is humanistic, makatao yan. Halimbawa, sa office, regaluhan ka ng pabango, riregulahan mo siya, pabango din. Level 2, ang ginawa ni David sa hari niya, nailigtas siya sa pakipagharap kay Goliath at nailigtas niya ang buong bayan, ginantihan siya ni Haring Saul at ng bayan ng kasamaan. Kasi yung nagre-represent ng bayan doon, yung kanyang mga hukom sa likod ni Saul, sabi ng mga hukom, "Boss, patayin mo na yan, kasi pag yan lumaki pa, i-overthrow ka yan." Kaya naniwala si Saul doon, ganun po nangyari. Kaya dito po, si David, pinakita niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, mahal niya ang Diyos, nakikita ng kanyang kapwa ang Diyos sa kanyang pinamumuhay, na kahit anong sama nila, ginagantihan niya ng kabutihan.